Ang bansang Luxembourg, maliit man sa sukat, ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Tahimik, maunlad, at malayo sa ingay ng karahasan. Ngunit sa lungsod ng Esch-sur-Alzette, isang madilim na kwento ng pag-ibig, inggit, at kamatayan ang nagbukas ng mata ng marami. Si Leonida Calica, isang dalagang Pilipina mula sa San Juan, La Union, ay lumaki sa payak na pamumuhay sa tabi ng dagat. Hindi niya pinangarap ang buhay abroad. Sapat na sa kanya ang simpleng buhay sa probinsya. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Heinrich Müller, isang negosyanteng Luxembourger, sa isang international conference sa Maynila noong Oktubre 2017. Tahimik at konserbatibo si Heinrich, ngunit may kabaitan na agad na nagpatibok sa puso ni Leonida. Pagkalipas ng isang taon ng palitan ng mensahe at pagdalaw, inalok niya itong magpakasal. Noong Disyembre 2018, sa City Hall ng Luxembourg, opisyal silang nag-isang dibdib. Mula sa mainit na La Union, lumipad si Leonida sa malamig at banyagang mundo ng Europa. Bago umalis, nagsikap siyang mag-aral ng German, umaasang makakatulong ito sa panibagong buhay. Ngunit pagdating niya sa bagong tahanan, agad niyang naramdaman na hindi lahat ng malamig ay dahil sa panahon. Sa unang hapunan pa lamang, sinalubong siya ng malamig na tingin ni Natalie Stoffel, anak ni Heinrich sa naunang asawa. Mabilis na napansin ni Leonida ang pader na itinayo ni Natalie. Mula sa paraan ng pagsasalita hanggang sa titig na puno ng paghusga. Para sa anak, isa siyang dayuhan at higit sa lahat, isang banta. Lumipas ang mga buwan, naging malinaw ang tensyon. Hindi gusto ni Natalie ang amoy ng lutong Pilipino ni ang presensya ni Leonida sa bahay na dati kanila lamang. Sa kabila nito, pilit pa rin niyang unawain ang anak. Hanggang isang araw, napansin niyang madalas magtalo si Heinrich at Natalie tungkol sa pera. Madalas ding makikita ang asawa ng anak na si Victor, tahimik, ngunit laging may daladalang sobre matapos ang mga pag-uusap. Habang tumatagal, napansin ni Leonida ang unti-unting panghihina ng asawa. Madalas itong pagod at gabi-gabing umiinom ng tsaa na si Natalie mismo ang nagtitimpla. Hanggang sa umagang yon ng Marso 18, 2020, natagpuan niyang malamig na at wala ng buhay si Heinrich. Inakala ng mga doktor na natural causes ang dahilan, kaya hindi na in-autopsy ang bangkay. Ngunit may bumabagabag kay Leonida. Sa ibabaw ng mesa, may naiwan pang tasa ng tsaa. May kakaibang latak ng puting pulbos sa ilalim. Lumipas ang 2 araw at sa gitna ng burol, hindi mapanatag ang kanyang loob. Nagpasya siyang kumuha ng pribadong investigador, si Emil Weber. Sa tulong nito, muling isinagawa ang autopsy sa katawan ni Heinrich. Doon lumabas ang nakakagimbal na katotohanan. May lason, potassium cyanide, sa kanyang sistema. Nanginginig si Leonida habang iniisip kung sino ang may gawa. Hanggang sa suriin ni Emil ang CCTV footage ng bahay. Sa video, malinaw na nakita si Natalie na nagbubuhos ng pulbos sa tasa ng tsaa ng ama, habang si Victor ay nakabantay sa may pintuan. Agad na nagtungo si Leonida sa pulisya, dala ang ebidensya. Pagkalipas ng ilang araw, naaresto sina Natalie at Victor sa isang resort sa Moselle Valley. Sa pagsisiyasat, inamin ni Victor na pareho nilang pinlano ang paglalason upang makuha ang mana ni Heinrich at mapalaya si Leonida. Sa korte, lumutang ang katotohanan. Ang lason sa tasa ay simbolo ng kasakiman, isang pagnanasa sa kayamanan na kumitil sa sariling ama. Noong Abril 25, 2021, hinatulan ng tig-30 taon na pagkakabilanggo sina Natalie at Victor Stoffel. Matapos ang lahat, nanatiling matatag si Leonida. Sa pagbabalik niya sa kanilang tahanan, natagpuan niya sa drawer ni Heinrich ang isang liham, isang sulat na nagsasaad ng kanyang pagmamahal at pasasalamat sa asawang Pilipina na nagbigay ng bagong sigla sa kanyang buhay. Doon din niya natuklasan na ipinamana ni Heinrich sa kanya ang halos lahat ng ari-arian nito.
Isang huling paalala na kahit sa huling sandali, pinili siya ng lalaki, hindi dahil sa yaman, kundi sa pag-ibig. Ngayon, tahimik nang namumuhay si Leonida sa Luxembourg. Patuloy siyang nagsisilbing translator para sa mga kababayang bagong dating. Paminsan-minsan, umuuwi siya sa La Union. Ngunit ang puso niya ay nananatiling nasa Europa. Hindi na niya hinanap ang bagong pag-ibig. Dahil para kay Leonida Kalika, sapat ng gunitain ng lalaking tunay na minahal niya. Si Heinrich Müller, ang taong iniwan niya hindi nang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa lason sa tasa ng tsaa.